ayun sa akin naman, parang sabi ko, Shirlene nakikita ko Macasarte lang yung can balat still ko. vividly Tahimik ko recall lang the yung day nangyayari. she was Alam ko ambushed by more than 50 armed men in a remote Muslim area in southern Philippines. 50 to 60 rebels with high-powered guns aiming towards my car. I got my Bible, embraced it, and prayed to the Lord for covering. And then I submitted myself to God. I said, Lord, if this is my time, thy will be done. Just take care of my children and my family. But it turned out that God saved me. A nurse and a public servant, Shirlene knew it was a case of mistaken identity. Her attackers belonged to the Muslim rebel group, Moro Islamic Liberation Front, or MILF. They were targeting a leader who formed a faction from the same group. Shirlene miraculously survived the ambush. She has about 10 bullet splinters near her spinal cord, head, and other parts of her body. Shirlene's brothers saw her suffering and vowed to take revenge. She asked them to forgive. But now a Christian church, the City of Praise, is experiencing reconciliation with Muslims. It may be unthinkable, but on this day, former Muslim rebel leaders Commander Spider and General Abdullah Omar have joined other Christians at this Sunday service. Their group, the Moro National Liberation Front, or MNLF, began waging war against government soldiers during martial law days in the 70s. But all this changed in 2008, when Pastor Paul Abraham and American missionaries held a healing festival in their training camp. They never allowed Christians to enter into their community. They will die. We were given the permission to enter into the community. So they received the vision, they received also the word, the gospel. It was preached to them, the life of Jesus, the death of Jesus Christ, His resurrection, and His offered life in its eternity and also life in its fullness. As these Muslim fighters began studying the Bible, they understood that Isa, Jesus, was the only source of peace. This camp is where Muslim fighters used to train for war, but today we see no trace at all of any warfare training obstacle. And that is because this Muslim separatist group is now committed to use peaceful means to obtain unity and order in the region. Part of the peace efforts is giving livelihood to the transformed Muslim fighters. This, according to Pastor Paul, is the higher form of jihad, not through armed struggle, but through the expression of the love of God towards others. MNLF Field Commander Spider is grateful that Christians are helping him rebuild his life. We are really committed to bring change. We lay down our firearms because our goal is for Christians and Muslims to live together in peace. Lucille Talusan, CBN News, Northern Mindanao, Philippines. Anak ng hari ng komedya, siya si Dolphy Jr. o Rodolfo Quezon Jr. sa tunay na buhay. Taglay ang talentong namana sa ama, pinasok niya ang pag-aartista noong dekada 60. Ngunit unti-unting naglaho ang kinang ng bituin ni Dolphy Jr. nang malulong sa ipinagbabawal na gamot. Mula nooy, sunod-sunod na kamalasan ang kanyang naranasan. Hanggang nasangkot siya sa kasong arson o panununog, at nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo sa salang hindi naman niya ginawa. Sa bilibid ay nagpatuloy siya sa iba't ibang bisyo. Subalit, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Dolphy Jr. Nakapanood siya ng programa sa telebisyon na naging daan upang makilala at tanggapin niya ang Panginoon. Masaya ang buong pamilya dahil nabigyan ng parol si Dolphy Jr. matapos ang 18 taong pagkakakulong. Bagong Dolphy Jr. Iyon ang naging simula ng kanyang pangalawang pagkakataon. Sabi ko nga, napaka-dumi ko sa harap ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon Diyos, kasimpo naman daw ng dugo kasalanan natin, kaya niyang paputiin to, no? Parang yelong niebe, no? Kaya ako talaga nagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa buhay ko. From darkness to light, talagang dinala ko sa kaliwanagan ng Panginoon Diyos.
Sa pagbabahagi niya sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos, ay naging isang inspirasyon si Dolphy Jr. sa tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Sa akin kasi ang forgiveness yung talagang totally, pinatawad mo siya. Yung wala kang itatabi miski maliit na sa puso mo. Kasi pag nagtanim ka sa puso mo na, una, tampo daw tampo. Tapos galit, puot, palala ng palala no? So kailangan pag pinatawad mo, bigay mo na sa Lord lahat pagpapatawad. Subalit tulad ng sinuman, muling sinubok ang katatagan at pananalig ni Dolphy Jr. November 2010, ikinagulat ng marami ang balitang na-rape ang bunsong anak ni Dolphy Jr. Naawa ako siyempre. Special child kasi siya. Masakit siyempre. Siyempre kung talagang minsan tatanungin mo sa Panginoon na, Lord, ako yung naglilingkod sa'yo. Ba't nangyari sa anak ko yun? Isa rin sa labis na naapektuhan ang kanyang ama na si Dolphy. Ang daddy ko nga nag-worry sa akin. Nung mag-usap kami ng daddy ko, iyak siya ng iyak. Magpapasko pa naman. Sabi niya, ano daw nangyari? Siyempre, yung mga himig na salita ng tatay ko, para bang anong gagawin natin dyan. Yun lang. Hindi ako nakitahan ng daddy ko na lumuha o ano. Niyakap ko daddy ko. Sabi ko, ang binigay ko na sa Panginoon yan, Dad. Sa gitna ng pagsubok ay nangusap ang Diyos sa kanya at pinaalala ang buhay ni Job, isang Bible character na nagtagumpay sa kabila ng mga matitinding dagok sa buhay. Kaya nung maalala ko yung natuwa ako talaga ako na parang nalinawan ang aking ano. Kaya nag-pray ako after that. Monday ata or Tuesday, pinuntahan ko yung tao. Idinitalye ni Dolphy Jr. ang tagpo kung saan pinuntahan niya sa kulungan ng suspect sa panggagahasa sa kanyang anak. Pagdating ko doon sa jail, natakot yung mga pulis. Sir, sabi ko, ako po'y lingkod ng Panginoon Diyos. Huwag po kayong mag-alala, aking kakausapin lang. May karapatan naman siguro ko dahil anak ko yung bata. Pinakausap sa akin, nasa pagitan kami ng rehas. Takot na takot. Tapos umiyak na siya, patawarin ko daw siya. Sabi ko, alam mo, kasi bata pa. Sabi ko, anak, sabi ko, pinatawad na kita. Pinatawad na kita. Humingi ka ng tawad una sa Panginoon Diyos sa nagawa mo. Unang-una, sabi ko, alam mo namang may sakit yung bata, special child. Kung ano maging pasya ng hukuman sa'yo, tanggapin natin. Kung nagawa mo, pagdusahan mo, sabi ko gano'n. Wala akong tanging maibibigay sa'yo, kundi ka ako, ipanalangin kita. Pinag-pray ko siya, nilay hands ko siya. Nakapikit naman yung bata, nagpipray ako. So, nakatingin nga yung mga pulis, iniisip nila, baka yung pasok ng kamay ko doon sa selda, baka susuntukin ko. Pinag-pray ko yung bata na sinabi ko na linawan karoon ng kalinawan ng pag-iisip niya. Humingi siya ng kapatawaran, magsisi sa kanyang mga kasalanan. Kung magkaroon pa siya isang pagkakataon na magbagong buhay. Tapos, pinag-pray ko siya na acceptance. Sabi ko, tanggapin mo ang Diyos. Sabi ko, para anumang prayers mo, makinig ang Diyos sa'yo. Pinag-pray ko, pinatanggap ko naman siya sa Panginoon. Sa biyaya at gabay ng Diyos, ay naisa sa buhay ni Dolphy Jr. ang kapatawarang nais ng Diyos. Kaya naman, ito ang masasabi niya sa kanyang bunsong anak. Rupa, tanda mo, mahal na mahal kita. At mananalig tayo sa Panginoon Diyos na makakamtan mo rin yung justisya kung ano man na nangyari sa'yo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa daddy ko sa lahat ng pag-unawa niya, maging sa pagsuporta niya sa amin. Ito naman ang mensahe ni Dolphy Jr. sa suspect. Ako, pinatawad na kita. Kung sisi ka, may ka ng tawad sa Panginoon. Kasi, malay natin. Mahatulan ka man pero hindi naman siguro ganun kabigat. Basta, siyempre, natural lang, pagdusahan mo. Pagdusahan mo yung nagawa mo. Pero siguro, kung talaga namang makita ng Diyos, sabi nga, ang Lord nakatingin sa puso mo Makita naman ng Lord ang puso mo. Yun ang sinasabi kong in chance, bibigyan ka ng chance ng Panginoon. Baon ang natutunan sa buhay. Ito ang nais iparating ni Dolphy Jr. sa bawat isa. Encouragement ko sa bawat isa, matuto tayo magpatawad. Mahalin natin ang kapwa natin. Bigyan natin sila ng pagkakataon pa. Huwag yung ginawa, tapos na, hindi. Marami pang chance na dapat ibigay tayo sa kapwa natin.
tutugtog para sa isasagawang Bible study sa loob ng mansyon ni Pound for Pound King Manny Pacquiao. Ayon kay Pastor Jeric Soriano, madalas na umanong hinihiling ni Pacquiao ang Bible study. He was not convinced by me. He was convinced by the Holy Spirit, by God, to have a relationship with Him. So that's how it started. Then after that first Bible study, he called me to come back again, and we had another Bible study in Laguna. And the next thing I knew, he said to me, please come with me to Jensan and share this with my family and my friends. Deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. Hindi lamang malalapit ng kamag-anak at kaibigan ang iniimbitahan ni Manny sa kanyang bahay upang sumama sa Bible study. Maging ang mga lokal na opisyal ng probinsya ng Sarangani, ilang opisyal ng ahensya ng gobyerno at pribadong sektor, iniimbitahan niya rin. Teach us what is true and what and to make us realize what is wrong in our lives. Isang Bible reader na umano ang pambansang kamao ngayon at malaki raw ang binago ng Biblia sa kanyang katauhan. Us to do what is right. There you go. Basta ng Bible, kailangan natin paano natin sila i-encourage to read Bible. At yan ang mga balita dito sa Soxer Chen. Ako si Jennifer Solis. Balik sa iyo, Igan.